Good day sa lahat. Bale, nagluto ako nito ng my home cooked orange chicken using food delivered boneless chicken. Kumbaga yung nagpa-deliver kami ng boneless chicken, hindi nagustuhan ni mother yung mga sauces at saka yung timpla ng manok, kulang sa marinade, kaya pinaluto niya ulit sa akin. So ngayon, ang ginawa ko, hiniwa ko muna yung mga boneless chicken, malalaki kasi yung size para maging bite size lang siya. Yan, pinirito ko yan ulit sa konting mantika na may luya, bawang. Yan lang muna nilagay ko. Tapos nagdagdag ako ng konting asin lang. Kasi nga medyo matabang ang timpla niyan. Hinayaan ko lang medyo yung basa-basa mawala. Tapos ito, gumawa ako ng dalawang orange. Hinog na yan, matamis. Ginawa kong orange sauce. Nilagyan ko yan ng konting honey. Bali yung pulp lang ang kinuha ko. Talagang hinimay ko isa-isa. Tinanggal ko yung mga balat. So, nire-ready ko na yung chicken na pinirito ko ulit, yung boneless chicken. Yan, medyo dry na siya. Yung wala na yung mabasa-basa na sinasabi ni mama. Kaya yan, ready na yan. Itotoss ko siya dun sa orange sauce na ginawa ko. Yan, isa-set aside ko lang. Ayan, no, simmering na. Konti lang yung talagang sauce niyan. Ayan, ready na siya. Nag-ready rin ako ng konting white onions. Tapos green part na leeks para maging garnish natin doon sa ating orange chicken. So, yan, ginamit ko na yung white onions para medyo ma-translucent siya. Nilagay ko pa siya doon sa ating pinirito na chicken, boneless chicken. Bahagya lang natin ihaluin, i-mix. Pag nag-translucent na siya, ita-transfer na natin yan doon sa ating orange sauce. Yan, na may honey. The pure orange na fruits talaga ang ginamit ko. 2 peraso. Tinanggal ko yung mga part na ano, yung parang balat niya. Para pulp lang talaga ang ano. Ayan, tinotos ko na yan. Okay na yan. O, yan o. Masarap din yung medyo crunchy-crunchy pa yung white onion. Parang nagdagdag siya ng lasa sa tamis dun sa ating boneless chicken na ginawa ko ngang orange chicken. Diba? Ayan. Tapos nalagay na natin dyan yung green part ng leeks. Yan, para lalo mas bumango. Kung may sesame seeds, pwede din. Lagyan ng sesame seeds. Para mas, mas appealing at saka mas mabango yung ating orange chicken. Di ba? Yan, dahil nag-request si mother na lutuin ko ulit. Kaya ginawa ko yan. So far, hindi naman nagreklamo si mother. Sumarap na nga daw yung aking niluto. Mas marami siya nakain yan. At mas nagustuhan niya. Kumbaga, konting asin lang nilagay ko eh. Tapos doon pala sa orange sauce ko, naglagay ako konting liquid seasoning. Siguro mga half teaspoon or 1 teaspoon ng liquid seasoning. Tapos honey, and then yung pinaka-orange juice na talaga. Saka yung pulp. So, para kumbaga yung lasa, hindi sobrang yung maalat. Sakto lang. Yung parang pag kinain mo siya, hindi ka na maghahanap ng iba pang lasa kasi kompleto na siya. May maalat, may matamis. Yung asim, hindi siya actually maasim eh, kasi matamis din yung orange juice ko eh. Yung orange, yung orange na prutas na ginamit ko. Oh, yan. Kaya satisfied naman yung aking mudra, si mother, nung niluto ko ito. Sabi niya, mas okay na. At kumbaga, hindi na siya nagreklamo na mabasa-basa yung chicken. Kasi sabi ko, pinirito ko ulit. O, pinirito ko siya. Tapos nadagdag pa yung bango nung garlic and then nung ginger. Manipis na hiwa ng ginger kasi kaya hindi mo halos makita. Pagka pwede mo na rin kainin kasi medyo naging parang crunchy na rin siya eh. Katulad din ng ating garlic. Tapos yung onions, ayun. Kumbaga walang tapon. Tapos yung kumbaga, well, yung sauce na orange sauce ko, kumapit lahat sa chicken. Sakto lang yung ginawa kong 2 orange. Tapos ayan, tinox lang natin dyan. Ayan.
Kumbaga hindi din nawala yung parang pagka-crunchy nung chicken. Medyo crunchy din yung balat niyan or yung konting breading niya. Hindi mo kumbaga hindi siya lumambot, sakto lang, 'yan. Pinakita ko lang na tinost ko, 'di ba, 'yan, oh. Ang ganda rin ng kulay kasi naglagay na nga tayo ng white onions at saka green part ng leeks. Tapos hindi siya oily. Kasi yung chicken naman na in-order namin, pinirito siya pero hindi naman siya masyadong ma-oily. Kumbaga tama lang yung pagkakaano ng mantika, napatulo niya naman siguro na maayos yun. Kaya hindi kumbaga hindi siya gano'n, yung chicken hindi gano'n ka-oily. At nung pinirito ko siya ulit sa konting mantika, hindi naman kumbaga hindi naging ano yun, para maging ma-oil din yung chicken, hindi eh. Nung ginawa ko yan, saktong-sakto lang. Wala akong, kumbaga yung nilagay ko ng mantika, sakto lang din na nagamit. Hindi na sayang. Ayan, luto na. Ready na yan i-serve para kainin na namin ni mother. Ayan, ang ganda na itsura niyan. Yun lang. Kain na ha. Ayan.